Kung nakita mo ang video na ito ngayon, baka kailangan mo talaga itong marinig. Kasi alam kong maraming tao ngayon ang pagod na sa problema, sa pera. Minsan, hindi mo naman hinihingi ang marangyang buhay. Hindi mo naman kailangan yumaman agad. Ang gusto mo lang, makaraos, makabayad ng bills, may makain ang pamilya, may pambayad sa utang, may panggastos bukas. Pero minsan, kahit anong kayod mo, parang kulang pa rin. At alam mo kung ano ang pinakamahirap? Yung gusto mong maging matatag, pero unti-unti ka nang nauubos. Yung gusto mong lumaban, pero pagod ka na. Minsan nakahiga ka na lang sa gabi, pero hindi ka makatulog. Hindi dahil hindi ka inaantok, kundi dahil ang dami mong iniisip. Paano ang bayarin? Saan kukuha ng pera? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano ang pamilya ko? At minsan, nakakapagod maging adult, matanda. Nakakapagod maging malakas para sa ibang tao. Kasi habang ikaw ang tumutulong, ikaw naman ang tahimik na nalulunod. At baka yan ang nararamdaman mo ngayon. Baka pagod ka na kakaisip ng pera. Baka pagod ka na sa trabaho. Baka ilang beses ka nang nadismaya. Baka ilang beses ka nang umasa. Tapos wala ring nangyari. At minsan, mapapatanong ka na lang talaga, Lord, nasan ka? Lord, naririnig mo pa ba ako? Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon mo ngayon, nakikita ka niya. Nakikita niya ang pagod mo. Nakikita niya yung tahimik mong pag-iyak. Nakikita niya yung pressure na araw-araw mong dala. At alam mo, may mga laban talaga sa buhay na hindi nakikita ng ibang tao. May mga taong akala nila okay ka lang, pero hindi nila alam, ubos na ubos ka na. Ngumingiti ka pa rin, tumatawa ka pa rin, pero sa loob, pagod ka na. At minsan, ang hirap din magtiwala sa Diyos kapag paulit-ulit kang nahihirapan. Kapag parang walang breakthrough. Kapag parang walang nagbabago. Pero tandaan mo to, ang delay ay hindi ibig sabihin na wala ng plano ang Diyos. Minsan, habang naghihintay tayo, may inaayos siya. May inihahanda siya. May tinuturo siya. Kasi minsan, kapag ibinigay agad ng Diyos lahat ng gusto natin, hindi tayo magiging handa. At alam kong mahirap marinig yon kapag hirap ka na. Pero minsan, ang pinakamahirap na season ng buhay natin, yun din ang season na pinakamaraming tinuturo ang Diyos. Sa Bible, maraming tao rin ang dumaan sa hirap. May mga taong nawalan, may mga taong nagutom, may mga taong napagod. Pero hindi sila iniwan ng Diyos at hindi ka rin niya iiwan. Hindi ibig sabihin na mahirap ka ngayon ay wala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na delayed ang pangarap mo ay tapos na ang buhay mo. Minsan, kapag pakiramdam natin talo na tayo,
doon pa lang nagsisimula ang bagong chapter o ang bagong yugto na inihanda ng Diyos. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit pagod ka na, kahit hindi mo alam kung paano ka babangon, kahit pakiramdam mo mag-isa ka, kasi may Diyos kang kasama sa laban mo. At alam mo, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Pwede kang lumapit sa Diyos. Pwede kang umiyak. Pwede mong sabihin, Lord, hindi ko na po kaya. At minsan, yun ang pinakatunay na dasal. Hindi mahaba, hindi dramatic, pero totoo. At galing sa puso. Sa Philippians 4:19, sinabi doon, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi sinabi na ibibigay agad lahat ng gusto natin. Pero sinabi, sasamahan tayo ng Diyos sa pangangailangan natin. At minsan, ang pinakakailangan natin ay hindi lang pera, kundi lakas, kapayapaan, at pag-asa, at pananampalataya para magpatuloy. Kaya kung pagod ka na ngayon, huminga ka muna. Okay lang yan. Hindi ka failure. Hindi ka walang kwenta dahil nahihirapan ka. Hindi ibig sabihin na hirap ka ngayon ay habang buhay ka nang nasa ilalim. May plano pa ang Diyos para sa buhay mo. At baka hindi mo palang nakikita ngayon. Pero darating din ang araw na babalikan mo itong season ng buhay mo at masasabi mo, Lord, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Kaya kapit lang, huwag susuko, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi habang buhay ka, may purpose ka pa. At habang may Diyos, may pag-asa. At gusto kong samahan ka ngayon sa isang simpleng dasal. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, alam niyo po ang bawat problemang dala namin ngayon. Alam niyo po ang stress, ang pagod, ang takot, ang pressure. Lord, maraming tao ngayon ang hirap na. May mga pamilyang hindi alam kung paano makakasurvive bukas. May mga taong gabi-gabing umiiyak dahil hindi nila alam saan kukuha ng pambayad. At kung isa ako sa mga taong iyon, yakapin niyo po ako ngayon. Bigyan niyo po ako ng lakas para magpatuloy. Tulungan niyo po akong huwag mawalan ng pag-asa. At kahit hindi ko makita agad ang sagot, turuan niyo po akong magtiwala sa inyo. Lord, buksan niyo po ang mga oportunidad na para sa akin. Gabayan niyo po ako sa bawat desisyon ko. At kapag pagod na ako, ipaalala niyo po sa akin na hindi niyo ako pinapabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung nakarating ka hanggang dito sa video na ito, gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Kasi kahit pagod ka na, lumalaban ka pa rin. At hindi yun madali. Kaya huwag kang susuko. May mas magandang araw pang darating. At may Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. Kung gusto mong sumama sa mas marami pang dasal at mensahe ng pag-asa, pwede kang mag-subscribe sa channel na ito. At kung may gusto kang ipagdasal natin, pwede mong i-comment sa baba. Manalangin tayo para sa isa't isa. Hindi ka nag-iisa.
Maraming salamat sa pakikinig.